Bago kami makapasok dito, dumaan kami sa butas ng Karayo. Yun yung kanina. Oo. Tsaka tingnan mo ito, may barangay dyan. Bago ko makapasok dito, sigurado, kung nagkagulo yun, may mamamatay. Bakit mo ipagtatanggol? Ikaw naman, Benny Abante, o na ano naman talo ka na nga. Pasalamat ka nga, nanalo ka by unanimous decision, kumbaga Di ba? Kumbaga sa boxing, knockout ka, pero nanalo ka pa rin kasi unanimous decision. Hindi ka nga panalo Nakakalimutan na nga ng tao yung issue na yan. Sa totoo lang Nagkademandahan pa nga daw sa ombudsman. Later on, na-dismiss yung kaso. Sabi ko, bakit? Talaga madidismiss yung kaso. Kasi kalye. Alright, what's up mga kayon? Welcome back! Friend, syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Kanta muna tayo, hit it music! Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah! Boses ng masa aming Pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoong laban. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga viewers nating mahal. Welcome po kayo rito sa Joe Malone TV. Paki-double check na lang po kung nakasubscribe kayo. May halaga sa solusyon. Laging alerto. Mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, Para sa mamamayan. Totoong laban. walang kulay, Yes. walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa inyong lahat mga kayon, lalo-lalo na sa mga viewers natin at members dito sa Joe Malone TV. Siyempre sino ba yun? Yun. Si Ma'am Lorna Tobera, Cesar Puno, Melody Babaran, Sir Larry Florida Dacumos, Paulo Lutong Bahay, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Mga kayon, meron tayong membership button dyan. Just in case na gusto nyo magpa-member, paki-double click na lang yan at paki-check na rin kung naka-subscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated dito sa mga issues na pinag-uusapan natin. Kung ano ba yung pinag-uusapan natin dito, walang iba kundi yung issue ng bayan. Kasi naniniwala ang inyong lingkod na kailangan din natin maintindihan, maging parte tayo ng gobyerno na yan dahil whether we like it or not, ever since pa lang, na isinilang tayo, parte na tayo ng gobyerno na yan. Hindi ka man dito lumaki, dito ka pinanganak, dugo mo, Pilipino, nasa ibang bansa ka na ngayon, nagtatrabaho, o migrated ka, I'm pretty sure naman, gusto mo pa rin makialam, maging parte at malaman, maki-update kung ano na nangyayari dito sa Pilipinas, lalo na sa pagdating sa gobyerno natin. At ito na nga, di ba? Samot-sari ng mga issue. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan sa OFW, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment nga dyan kung saan kayong lupalop, yung exact location nyo. If you're watching from Switzerland, Netherlands, Asia, Japan, Hong Kong, Singapore, o kaya dito sa Pilipinas, Bulacan ka man, Marinduque, Mindoro, Leyte, Mindanao, Visayas, Cebu, Palawan, paki-comment dyan. Nang sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Di ba tayo nakakarating dyan physically? Well, at least yung vlog natin, alam ko, nakakarating na dyan. So, gusto ko lang malaman. Nakaka-proud lang din, di ba? Okay, lokal tayo. Lokal. Ikukwento ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo yung mga videos kasi related to kay Congressman Benny Abante ng representative ng 6th District, Manila. Okay? Saka kay Yorme Isko Moreno. Ano to kailangan din natin malaman kasi issue rin to. May related to sa national din kahit papaano. Okay, lalo na involved din si Yorme Isko Moreno to saka si Abante. Mamaya darating tayo diyan pero aalalayan ko kayo
doon sa kwento natin. Okay? Sa kwento natin. August 7, 2025, nagbigay ng notice ang City Engineering ng Maynila na igigibay na nga itong Barangay 647 sa may San Miguel, Maynila. Located sa San Agustin Street, corner Carlos Palanca. Yung Carlos Palanca, District 3 na yon. So, under na ni Congressman Joel Chua yan. Yung sa East, under naman ni Congressman Benny Abante. Oh, yung natalo, tapos nanalo. Oh, yung walang kahirap-hirap. Di ba? Oh, August 7, yan. August 7, binigay na yung notice. August 18, Monday, wala ako niyan, umaga. Pinuntahan na nila yung Barangay 647 para magsagawa ng demolition. Ano to Muslim area to. Muslim area. Muntik pa nga magkaroon ng tension Talagang mainit. Mainit yung pagtatagpo. Mainit yung pagkasalubong. May mga kapulisan, may mga SWAT, pero hindi pa ganun kadami. Unti pa lang. So Monday, August 18, umaga yan, eto, papakita ko sa inyo. Iano ko sa inyo para maintindihan nyo. Ito yung August 18, umaga. Yung naka-camouflage na cap, yun si General Sukat. So siya yung parang nakapronta. So, may 3 kagawad dyan ng Barangay 647. Ang ginawa ni General Sukat, gusto niyang kasing mapakiusap yung 3 kagawad doon kay Engineer Bulanon. Si Engineer Bulanon, siya ang engineer sa demolition, sa in charge, sa demolition team. So, kailangan magkausap-usap para malaman kung anong gagawin. Tama. Dapat hindi mapayapa tayo, ha? Ako sa tuloy na ito. Ano yung mga desisyon? Mapapasasama natin, ha? Pag-usapan mo natin, ha? Relax na, para wala tayo ano. Relax na, sis. Hindi kailangan natin mag-aaral sa akita. Mag-aaral tayo Pilipino. Kasi, Daan tayo Pilipino, daan tayo mahirap, daan tayo paano? Mga malang Pilipinas. Isipan yung papel, tama lang yung tawag. Mainit. May komosyon May mga kapulisan dyan pero nasa likod. Ayun, 3 kagawad. Sana naman maintindihan yung mga emotion ng mga constituents namin. Hindi naman kasi madali mawala ng bahay. Lalo na wala pang relocation. Yung nakikita niyong tinutumbok ng screen, yun yung San Agustin Street. District 6 yan. Yung hanay na paganoon, yun ang Carlos Palanca. Alam ko, 3 yun. District 3 yun. Yung tinutumbok nyo na yan, yung screen na yan San Agustin Street, parte yan ng San Miguel, Maynila. So, District 6. Magulo magulo yung location Matras na naman. Sige. Talo na siya buwa. Nakalitan naman ako sa traffic. Makukusa yung traffic na. Sige. Nasa pag-uusap na kayo mag-atay. Ayan na. Pinutol ko na nakausap na nung 3 kagawad si Engineer Bulanon at niyaya na doon sa loob ng San Agustin Street kasi nandoon si chairman. So, kailangan nila mag-usap-usap doon sa loob. Ang request lang, wala makakapasok na vlogger. So, ang papasok lang si Engineer Bulanon, pati na rin si General Sukat. May tension yan.
na, promonta na yung mga kababaihan. Na. May mga kapulisan kaso ang lubos hindi ko ba maisip bakit hindi pa sila pumapasok doon sa sitwasyon na yon. Medyo tension na yon 'di ba? Ang hindi ko rin maintindihan bakit ayaw papasukin yung mga ibang vlogger. Tanging si Engineer Bulanon lang at saka si General Sukat ang nakapasok. Pero respeto, sige. Respeto, okay. Sige, bigay natin yung respeto. Yung mga kapulisan, ando doon sa likod, hindi pa sila masyado uma-action Ewan ko, nando doon lang sila, nasa gilid lang. Pero may tension na sa part na yun di ba? So nakausap, umaga yan August 18, nakausap na si Chairman, itong si Engineer Bulanon at si General Sukat. Ito na yung part na video na yun. Hapon na to, tanghali. Hapon, Job. Na-late ka. Kanina medyo may tension kaya lang nagkausap na kami ni Chairman kasama si Engineer Bulanon na wala makakapasok dito. Ikaw nga hinahanap din. Narinig ko, ikaw nga hinahanap. Oo, sabi ni Chairman, nakap nga ako dahil gusto niya, kami lang ang makakapasok, kami lang yung makikita. Ayaw niya lang ba? Kita mo naman diba? So ngayon, nakiusap ako sa kanya na hanggat maaari, tutulong yung mga tao namin para matanggal na itong site. Pero nagsa-self-demolish na rin ata. Oo, nagsa-self-demolish sila. Pero tanggal na yung mga gamit nila dun. Tanggal na Para tulong lang. Oo, assist lang tayo. Assist lang. Ito si Chairman, Buleg. Ito, si Chairman. Exclusive yan exclusive. Ako lang may kuha niya. Si Chairman, nagsisimula para mag-invite. Che, maraming salamat, Che. Walang kayo ng, sige, baka akala nyo. Pero umaasa ako na sana naman ang mahal nating mayor ng lungsod ng Maynila, iniidulo na ng buong Pilipinas. Okay, sana maintindihan tayo. Isama kami mga kapatid niyang Muslim sa rule of law. Ano yung rule of law na inihilig namin? Ano yun? Maging tao lang kami, parehas kami. Kasi yung binigay ni Andres na 1 week, ibang klase yun. 1 week, hindi ka kayanin. Kaya itong area, may programa naman yung gobyerno nung panahon ni Mayor Lim, sinulat naman namin sa kanya. At umaasa kami na matulungan kami ni Yorme tungkol dito sa itong barangay namin. Napakaliwanag yung ginawa natin dyan na tarpaulin, dyan poster. Humihingi kami ng tulong kay Yorme. Humihingi rin kami kay BBM ng tulong. Kahit sino sa kanilang dalawa, sana matulungan kami. Ito, umpisa ko na. Umpisa na ni Che mga kayon siya na mismo ang magsisimula nito. Saan ko umpisa? Dito kaya. Tunay lang dito tayo. Kapila. Magandang hapon. Ano nangyari kanina? Kwento mo nga. Hindi kanina, siyempre mainit yan. Oo, ang daming tao. Daming tao, hindi natin magigibayan, hindi natin sinabi ko. Kaya ako, sinabi ko kay Engineer Bulanon, makikipag-usap tayo. Diba? Kasi ang instruction, assist tayo So, hindi tayo makakapasok diyan, kailangan kausapin natin. So, kinausap ko. Diba? Kinausap ko sila kagawad. Wala pa si Chairman nasa loob Yung mga kagawad. Tatlong kagawad na kinausap ko. So, nagkaayos kami. So, sabi ko kay kagawad, hindi naman ako team leader. Siyempre, si Engineer Bulanon. So, lumapit ako. Sabi ko, okay lang ba siya yun? Lalapit ko kay Engineer Bulanon. So, nilapit ko kay Engineer Bulanon. So, nagkausap kami. Ang pagkakausap, sige, makikipag-usap kami kay Chairman, makikipag-usap kayo kay Chairman, pero dalawa lang kayo.
ako nga at saka si General Bulano. Yan pala yung narinig ko kanina na sinasabi ni si chairman pa yun. Sinabi niya na si Wala- General lang ang gusto. Oo, walang makakapasok yun pala dyan. yun. Oo, kundi si General Sukat lang. Kasi yun naman ang ano nila, dahil nakikita nga nila tayo, Papanood tayo. na-idol nila tayo, kaya, sige kako, nilapit ko. So, bago kami makapasok dito, dumaan kami sa butas ng Karayo. Yun yung kanina. Oo, tsaka tingnan mo ito, may barangay dyan. Kapulisan na. Oo, may Bago ko barikada. makapasok dito, sigurado, kung nagkagulo yun, may mamamatay. Diba? Kaya, yun ang iniwasan natin. So, mas maganda yung nakausap. O, di, nakausap kami. Walang mga vlogger, kami lang makapasok ni Engineer Bulano. So, maganda naman yung ano, pagkasunduan namin na i-assist natin sila. Tapos yung kapag, rest, self-demolish. self-demolish. Okay. Oo. Pero bago yun, nagsi-self-demolish, gumigiba tayo. Ayun, yun ang pinapag-usapan pala ni Chairman at saka ni Engineer Pulanon at saka ni General Sukat. So, natutulong, mag-a-assist. Tapos, kinabukasan na to, August 19, etong video na to, yun nga, nangyari na nga na ganun, nagkaroon na nga mainit yung tension. Hindi naman magulo. Commotion lang, syempre. Commotion between manggigiba, saka yung commotion, saka yung emotion na doon sa mga gigibaan. Syempre, natural lang naman yon. So, nagpadala ng pulis, mga pulis, SWAT, kinabukasan, eto na yon. August 19 na ito. Tuesday. Pero yung materials, iwanan. Hindi nyo pwedeng kunin. Ha? Hindi nyo pwedeng kunin dahil iyan ay gagamitin pa nila. Ha? Yung maso, para dun sa pader. Pero yung mga sa bubong, yung maaari, yung paleta de cabra, ha? Ingatan lang kasi kawawa naman yung mga to. Itong harapan, papadyakamber ko. Oh, jackhammer lang itong harapan. Oh. Opo, umpisa na natin. Okay na? Okay na. Okay, nakausap naman natin. Basta, Akala ko ba kanina nandito? Sabi mo maaga ka. oo, ay sabi, alas 9 daw eh. Hindi, akala ko alas 8, pupunta ka na doon. Alas 8 yun, dati na ako eh. Okay na? Okay na, halika na. Ikaw na magkano? Lead ka na, ha? Okay na, okay na. Nakikiusap sila, boss. Wala daw vlogger. Okay. Mga vlogger, Respetuhin natin sila, kahit wala daw vlogger. ayaw nyo Respetuhin na natin, ha? papasukin yung mga vlogger, ha? Okay? Pwede lang yan. Dito lang Yan kayo sa labas. yan lang, ha? Respeto lang natin sa kanila. Sige na. Ayan, tinan mo, magtatayuan yan. Magtatayuan. Yun. May presence of uniform policemen. Doon sa stretch nitong ano. Ha? Okay. Makikiusap ako. Yung ano, dito na lang muna sa labas. Oo. Ayan, i-interviewin ko si Engineer Bulanon. Yan si Engineer Bulanon. Ano na pag-usapan? Okay naman. Gusto pa nila maghingi ng extension. Okay. May utos ito eh. Sabi ko, pag may instruction sa amin dito na itigil, adi hold kami. Yan talaga. Respetuhin namin yan. Yun lang naman makakapag ano eh. Sa ngayon, go kami talaga. Yun, ano naman response ni Chairman Bulig? Sana hanggang ano man lang, kahit alas 12. Wala na. Irrelevant na yun eh. Immaterial na yun eh. Sabi ko, ayos naman yung ano, wala naman mga laman yung mga ano, ba't di pa natin siya. Pero parang ang pinakakonsuelo na lang, engineer, yung mga pwede pang gamitin. Yeah. Yun ang pwede. Sa-salvage natin. Ah. Hindi Ayan. yung para-barabay. Para hindi naman para-bara. magamit nila. Okay. Awawa eh. Alright. Thank you, engineer Bulano ng ating Diyan na, production ah. team. Okay lang. Tayo makakapasok. So dyan, hindi kami pinapasok. Okay? Bago tayo pumating dito kay Abante, hindi tayo pinapasok. Pero nakausap ko kasi si Engineer Bulanon. Bago natin basahin na itong post ni Benny Abante, ano ba maganda? Nakausap ko kasi si Engineer Bulanon. Tinawagan ko actually. May mga access tayo, di ba? May mga access tayo. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo. Yung San Agustin, ito siya. Okay. Ayan yung San Agustin. Ayan Ano to 2024. Ayan 2024, San Agustin. Hindi na natin yan. Yan, San Agustin. Di ba yung kanina, yung 2025 natin, may arko siya rito. Di ba? Nakita niyo, may arko. Arko yon. Ngayon, ito wala pang arko. Last year, ito.
So, simento na yan. Ewan ko kung simento. Tama, simento na nga yan. Oh. Hindi to dead end eh. Hindi to dead end. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, ito itsura niya. Yan, ayan siya. Ito nakikita nyo, yan, Carlos Palanca. Ito yung papunta ng simbahan ng Quiapo. Tapos, ito naman yung dito sa kanan, Ayala Bridge. Tapos, yung sa kaliwa, Casal Street. So, ito siya, Barangay 647. San Agustin, Distrito 6. Etong mga to, alam ko yung Duulo, Distrito 3 na yon, okay? Ito yung date 2024, last year. Ha? Pala malinaw. Ito yung 2022. Ayan, okay. 2022, ayan. Medyo bago-bago na din eh. Tataka ako, bago-bago na. Oh. 2022, ayan. Si Bulig na, ang dito, ang chairman. Oh. Ayan, 647. Zone 67, District 6, Manila. Okay, ito yung 2019, pre-pandemic. Ayan, so yung pa din naman yung itsura. Okay, yung pa din yung itsura. O, kalye yan eh, kalye. Ano ba, Eskinita? Basta kalye siya, street. Okay, ito yung 2018. Okay hali na. 2018, hindi pa permanente. Okay, hindi permanente. Parang mga habong-habong tent ba tawag dyan? Okay? Usog natin dito. Ayan. 2017. Balik tayo. 2017. Parang ganun pa rin pero may tolda na. Ayun, ganun pa din naman yun. Lalim na ito. Malalim yun, kumbaga. Ang dulo niyan, Pasig River. Pero U-turn yan eh. U-turn. Papakita ko sa inyo. 2017. Ito, 2014. Maluwag pa. Di ba? Tent pa lang. Yung tent, hindi pa nga uso ata yung tent na collapsible eh. Yung parang uso ngayon, yung 4x4 na collapsible. Yung nako-collapse, eto, tent talaga. Maluwag eh, Maluwag yung kalye eh. Tingnan nyo itsura. 2014 ha, Google Map to. Hindi ako nagsisinungaling. Ha? Ayan nasa baba 2014. Eto yan, kung gaano kalaki yung nasa loob. Yan. Nasa na ba? Hindi. Ito yun eh. Asan lumabas to? Yun siya. Yun, ito. Ito yung Ayala Bridge. Lakihan natin. Ito yung Ayala Bridge. Yan. Alam niyo naman yung itsura ng Ayala Bridge, di ba? Ito yung Carlos Palanca. Ito siya, isang buo, isang stretch. Yan. Ayan, yung may kulay pula na yan. Yan ang Barangay 647. Yan. Kasi ito, 648 to. Yan, laki. Di ba? Ito, Pasig River. Estero de San Miguel. Tapos ito, Pasig River. Yan. Yan yun, ganyang kalaki. Okay? Okay na, naintindihan nyo na ha? Ganyang kalaki yan. So, dead end siya. Ito yun eh. Ito yung street na yun eh. Yan, hindi ako nagkakamali. Ito yan. Dito yan, dito. Dito yan. Tapos dead end yan, pero U-turn yan dito. Pag ganun, hanggang dito. Kasi tulay ito na maliit eh. Carlos Palanca Bridge itong maliit. Maliit lang yon. Tapos dito ang U-turn yan. So, malaki yan. Sa loob, malaki. Okay? Tapos, ito yung post ni Benny Abante. Basahin natin. Related kayo rito. Abante calls on PCUP, CHR to prove Manila demolition. City's HR concerns. Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. on Wednesday urged the Presidential Commission for the Urban Poor o yung PCUP and the Commission of Human Rights, CHR, to investigate the ongoing demolition of 20 private residences in Barangay 647, Manila. Yan yun, kanina. And reports that the rights of affected residents were violated. Abante, who chairs the House of Committee on Human Rights, said he has formally requested the CHR to visit the site and conduct its own independent investigation. Even he pressed the PCUP to determine whether due process was followed. According to the House of Leader, the Barangay Captain, Barangay 647, Suharto Bulig, reported that 15 out of 20 targeted homeowners were served notices of demolition on August 7, a timeline he described as clearly inadequate and inconsistent with the requirements of due process. So, August 7 daw, di ba? August 7 daw nagbigay ng notice, sinabi ni chairman na inadequate, meaning hindi sapat na para siguro makapaglipat-lipat.
The Constitution guarantees that the right to due process, demolition without proper consultation, without sufficient notice, and without the coordination mandated with PCUP is a violation of our people's basic rights, said the lawmaker. Benny Abante, okay? Saan na ba tayo? He stressed that the absence of coordination with PCUP raised serious question about compliance with existing regulation with require the agencies involved in eviction of demolition. Sabi niya, kung hindi natin ipag-igalang ang proseso, ang talo dito ay mga ordinaryong pamilya na nawalan ng tirahan. Okay? Ang bawat tahanan ay hindi basta-basta pader at bubong lamang. They are the homes of families who may have nowhere else to go. Talaga ipagtatanggol ni Benny Abante ito, distrito niya ito eh. O, constituent niya yan eh, District 6 eh. O. Nakausap ko si Engineer Bulanon. Okay, ito yung catch eh. Nakausap ko si Engineer Bulanon. Na-demolish na pala yan nung panahon ni Lim. So, hindi sigurado si Engineer Bulanon kung 2007 eh. Pero basta panahon ni Mayor Lim. Nagkademandahan pa nga daw sa ombudsman. Later on, na-dismiss yung kaso. Sabi ko, na-dismiss yung kaso. Sabi ni Engineer Bulanon. Sabi ko, bakit? Talaga madidismiss yung kaso. Kasi kalye yan eh. Yun yung point. Kalye yun. Natural, pagtatanggol ni Benny Abante yan, ni Congressman Benny Abante, kasi distrito niya yan eh, constituent niya yan eh. Di ba? Pero, nagkaroon na ng kaso yan. Kinasuhan na pa nga daw yung City Hall eh, yung demolition team, kasi nga, pero na-dismiss yung kaso kasi kalye. Nakita nyo naman yung picture noong 2014, di ba? Kalyeng-kalye. Tapos nakita nyo yung tinayo nila ngayon, yung sa unahan ng video natin, yung poste na tinitibag ng mano-mano, kung gaano kakapal yung bakal, kasi tataasan pala yun eh. Tataasan pala yun. Kung pwede yung mga ganyan klase, ito lang kung pwede yung ganyang klase, natatayuan yung kalye, lahat ng kalye, malamang puro may bahay na. Kung iaalaw lang din. Nagets nyo? Bakit mo ipagtatanggol? Ikaw naman, Benny Abante, talo ka na nga. Pasalamat ka nga, nanalo ka by unanimous decision, kumbaga eh. Diba? Kumbaga sa boxing, knockout ka, pero nanalo ka pa rin kasi unanimous decision. Hindi ka nga panalo eh. Nakakalimutan na nga ng tao yung issue na yan, sa totoo lang eh. Nakapag-move on na yun. Diriin mo, anong feeling na hindi ka nanalo sa distrito mo? Nanalo ka by default. Diba? Anong feeling, diba? Tapos umiepal ka ng ganyan. Nagkaroon na nga pala ng kaso yan, sabi ni Engineer Bulanon eh, na nakasuhan pa nga sila sa ombudsman eh. Paano i-approve? Paano i-approve yan kung sa kalye yan? Gusto mo ba kung na lahat ng kalye sa Maynila pwedeng tayuan ng permanente, yung mga bato-bato na gano'n? Alam niyo, may intindihan ko pa, pero hindi rin eh. Mali rin to. Mali rin tayuan ang kalye, whether light materials man. Meaning ng light materials, yung mga kahoy-kahoy lang na madaling alisin compared doon sa bato na ginawa doon. Pero mali pa rin eh. Diba? Mali is mali. Meron lang kasing gobyerno ang Maynila eh. Siguro mga panahon noon, nakakalusot yung mga ganyan kasi alam naman natin yan eh. Totoo naman, real talk naman syempre pagka-constituent mo. Talagang ipagtatanggol mo yan kasi lugar mo yan. Yan yung mga boboto sa'yo. Di ba? Pero eto kasi si Yorme Isko Moreno, inaayos nga yung Maynila eh. Sorry na lang, siya nanalo. Di ba? Talagang merong political will etong si Yorme Isko Moreno na linisin ng Maynila. Talagang ganun. Kung tutuusin niya, wala nga kayo dyan dapat eh. Di ba? Ang nakakapagtaka kung paano umusbong kung nagiba na pala yan noon ni Engineer Bulanon nung panahon ni Mayor Lim. Di ba? Madidismiss talaga yung kaso. Kasi kalye. Pucha, ano pa bang paliwanag doon? Meron pa bang mas definite o konkretong paliwanag doon na hindi pa pwedeng tayuan ang kalye? Kasi nga, kalye. Malabo ba mga kayon? Malabo ba yung sinasabi ko? Na pwedeng tayuan ng kalye. Kasi kung pwedeng tayuan ng kalye, malamang lahat ng kalye sa Maynila may bahay na at pwede naman pala.
Kaso hindi eh, government property nga eh. At ang sinabi pa rito ni Benny Abante na private, asan na ba 'yon? Ayun. Oh, na ongoing demolition of 20 private residences in Barangay 647. Paano magiging private 'yun? Eh nakatayo 'yun sa kalye. Sa government. Naiintindihan ko yung trabaho mo kasi kailangan mong ipagtanggol, kailangan mong mag-post ng ganyan kasi mga constituent mo yan. Pero kung tutuusin, hindi lang, alam mo naman yan. Di ba? Naabutan mo naman din si Mayor Lim at naabutan mo din ng pinasuhan ng demolition team at alam mo na dismiss kasi hindi naman talaga ma-approve kasi nga kalye. Putang. Hindi ko alam kung ano pa yung right term para sabihin na kalye nga eh. Kalye, so hindi nga siya talaga ma-approve. Di ba? Si General Sukat, isa yan sa mga kilala doon sa Maynila na talagang naglilinis. Talagang sinusunod niya kung ano yung iutos sa kanya ni Yorme. Si Yorme naman talagang may political will na linisin ng Maynila. Kasi kung pwede yan, wag na tayong mag-ibaan, alisan na lang. Huwag na natin iasa sa mga politiko na titino pa yung Pilipinas. Kung iaalaw lang din natin. Diba? Kung tutuusin niya, wala nga sila dyan. Paano sila umusbong dyan? Kasi merong isa nagtayo ng bahay. Ginato yan, may isa nagtayo ng bahay. Uy, walang pumansin, pwede pala yon. The next step, kinabukasan, may isang bahay na yung katabi niya. Gumagawa din. Hanggang sa and so on and so forth, hanggang sa natayo. Ganun ang Pilipino eh. Pag lumusot yung isa, susubok yung pangalawa, pangatlo, titingnan nila kung makakalusot din sila hanggang sa, ayun, boom, may bahay na doon. Nakita nyo yung picture noong 2014, malinis. Ano pa yung sinasabi hanggang doon lang yung Google Map hanggang 2014. Pero nung nakausap ko si Engineer Bulanon, 2007 yung sinasabi niya, pero hindi siya sure kung 2007, basta panahon ni Mayor Lim. Nilinis na nila yon, giniba na nila, nalinis na. Hanggang sa siguro, syempre, maraming trabaho hanggang sa meron na naman bahay at higit at nakakapagtaka, konkreto pa. Konkreto na to the point na pader ay pinostehan. O pag pinostehan niya, syempre, maghuhukay yan. Di ba? Pag ginaghuhukay yan, syempre, depende kung gaano kalaki yung itatayo, kung gaano kalalim yung kailangan hukayin. Basic. Di ba? Common knowledge yan sa mga gumagawa ng bahay. Di ba? Kung mga first floor, second floor lang yan, syempre, mga hindi first floor, second floor, hindi ganun kalalim. Pero pagka matataas, syempre, lalaliman mo yung pundasyon. Di ba? Yun. Kung pwede pala kung Benny Abante, yung gaya ng sinasabi mo na yan, ganyan, di sana lahat na lang ng kalye pwedeng tayo. Huwag na tayo mag-gibaan. Huwag na natin ayusin yung Maynila kasi mapuprostrate lang tayo. Kaso may mayor na may political will di ba? Na linisin ang Kamaynilaan. Na ibalik lang sa gobyerno, sa taong bayan, kung ano yung sa kanila. Imagine, parang ganito lang yan, Kasi ang mindset ng mga mayor, lalo-lalo na si Isko Moreno, pangkalahatan. Okay? Pangkalahatan. Hindi pwede yung, sige, magtayo kayo dyan para isipin nyo yung sarili nyo. Hayaan na natin yung mga dadaan kung maperwisyo sila o hindi. Gets? Mindset. Di ba? Parang ano lang yan, parang vendor lang yan. Okay. Ito yung mga malimit na itinatanong sa akin sinasabi ng mga nagko-comment sa akin, nagtatrabaho naman daw ng marangal, kesa naman daw magnakaw. Okay, ang sagot naman ng clearing team dyan, pwede naman maghanap buhay, pero nasa tamang lugar. Di ba? Okay, nakapwesto ka dyan, nagtitinda ka, mabubuhay mo yung pamilya mo, pero mako-compromise naman yung mga dumadaan. Ang inisip mo lang yung sarili mo. Ang mga mindset ng mayor, siyempre, ang thinking niya, pangkalahatan, hindi yung pang sarili lang. Na, kailangan mabuhay ko yung pamilya ko, bahala na kayo dyan, kung maka-istorbo kayo, hindi kayo makadaan. Basta ako, kailangan pag-uwi ko, may benta ako. Ganun yung mindset ng iba. Likewise, parehas lang, same logic applies lang doon sa, okay, yung kalye na yan, tayuan ng bahay. Okay, wala kayong matiran. Wala kayong matiran, sige, tayuan nyo ng bahay. Doon, sa tingin sa'yo, bayani ka. Pero yung mga dadaan na nako-compromise, na napeperwisyo doon dahil sa bahay na yon, perwisyo yun. Ang mindset ni Yorme Isko Moreno, pangkalahatan. Hindi yung pang sariling interest lang na, sige, may bahay ka dyan. Tropa tayo pinatayuan ka ng bahay dyan. Sige, wala makakapag-alis sa'yo dyan. Kasi sinabi ko maraming nako-compromise na iba. Diba? Maraming napeperwisyo
Marami na iistorbo ng mga ibang tao. Hindi lang ang mundo, hindi lang nabubuhay para sa iyo, sa sarili mong interes. 'Di ba? Kailangan pangkalahatan. Ganun naman yung ginagawa ng mga ibang politiko, yung mga hindi pulpul 'di ba? Pangkalahatan, 'di ba? Senator Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, na yung iniimbestigahan nila sa Blue Ribbon, 'di ba? Kaya ikaw kung mag-isip-isip ka din, 'di ba? Okay na Nakamove on na nga kami. Hindi ka na nga napapansin Pinatay nyo na nga yung issue na nanalo ka by default Di ba? Biri mo, hindi ka pinili, natalo ka, hindi ka pinili ng constituent mo, pero ikaw pa rin yung nanalo. Tapos ngayon, ganyan. Ay, alam mo naman yung history niyan. Di ba? Inabutan nyo, di ba, na magkaka-bracket kayo niyan ni Mayor Lim. Di ba mga kayon, yan yung nangyari doon sa Barangay 647. So, yun. At ay, pasalamat na lang tayo kasi merong Mayor Isko Moreno at General Sukat at Engineer Bulano na talagang kahit na nagkakaroon ng tensyon, komosyon, ano pa rin, naisasagawa pa rin kung ano yung nararapat. O, diba? Si Che Bulig naman, nung nakausap ko, mabait naman Mabait naman. Kaso talagang, alam mo yun, merong ganun yung tamang mindset. Tamang intention pero mali yung posisyon. Di ba? Mali. Tama naman Gusto niyang, halimbawa, kung idadahilan ni Che na, gusto ko kasi may bahay yung mga constituent ko. Tama yung intention. Di ba? Pero mali yung posisyon. Di ba? Mali yung posisyon kasi gobyerno yun Hindi kahit kailan hindi magiging tama yun. Di ba? Kahit hindi ko kilala to si Chairman Bulig. Nakausap ko lang siya, maayos naman yung pakikitungo sa akin, kasi ako nakapasok doon Nakapag-vlog ako doon. Nakita nyo naman, ayaw magpapasok ng vlogger. Hindi naman niya ako binastos. Okay naman siya nung kausap ko noong time na yon. Diba? Pero yung mga history kasi niyan, yung mga backstory kasi niyan, hindi natin alam kung ano ba talaga. Okay? Pero ang mahalaga doon, ang pagkakaalam ko lang talaga, government property at talagang hindi talaga pwedeng tayuan yan. Di ba? Dahil wala Ito na naman, kalye nga Tapos tatayuan nyo. Di ba? Alright, mga kayon, yun lang. Maraming salamat. At abangan nyo yung mga issue ng bayan natin pag-usapan dito sa Joe Malone TV.